Magandang buhay! Magandang buhay grade 6. Muli ako si Teacher Jude. Sayang at hindi tayo nagkita nung nakarang Huwebes. Marami pa naman sana akong hinanda para sa inyo. Hindi ko rin nakita ang mga naggagandahan at nagpopogian yung mga mukha. Pero okay lang yan dahil meron naman ako nito. Tada! Oo, mga mukha nyo yan. Hi, grade 6! Hello, grade 6! So, habang nagsasalita ako dito sa harap, ay nakikita ko lang kayo. So, ilalagay ko yan dyan sa harap. Okay, so sa araw na ito ay ating aaralin at tutuklasin ang aralin 12, ang soberanya at pagiging ganap na estado ng Pilipinas. So, for your participation points worth 10 points, wow, 10 points, ay magbigay kayo ng isang salita lamang na maiuugnay ninyo sa salitang soberanya. Again, magbigay ng isang salita lamang na maiuugnay ninyo sa salitang soberanya. At ilalagay ninyo ang inyong mga sagot sa ating comment section, sa ating stream, sa ating Google Classroom. Dito ka ma-check at makikita kung talagang pinanood at pinakinggan ninyo ang video na ito. So class, may 4 na elemento ang estado. Ito ay ang mamamayan, teritoryo, sariling pamahalaan at soberanya. At sa ating talakayan ngayon ay magpo-focus tayo sa pang-4, ang soberanya. So noong Hulyo 4, 1946 ay naging ganap na estado ang Pilipinas. Kung naaalala ninyo ang Tydings-McDuffie Act na natalakay sa nakaraan pang talakayan, ay ito yun. So mahalaga na magkaroon ng soberanya ang isang bansa. Dahil una, may sa katuparan ang pagtataguyod ng kabutihan at kapakanan ng mga mamayan. At pangalawa, para mapasunod ang mga tao sa lahat ng mga batas at alituntunin ng bansa. So class, may 4 na katangian ang soberanya. Una, palagian o permanente. Pangalawa, malawak. Pangatlo, di nasasalin. At pang-4, lubos. So sa una, palagian o permanente. From the word itself, permanente. Permanent. Palagi, pangmatagalan, walang taning na panahon. Ang soberanya, ang kapangyarihan. Pangalawa, malawak. So malawak ang saklaw nito. Saklaw nito ang lahat ng tao, lahat ng ari-arian, at lahat ng teritoryo. Pangatlo, di nasasalin, pansarili. Hindi pwedeng i-change, hindi pwedeng ilipat sa ibang bansa, hindi pwedeng maangkin ng ibang bansa, hindi pwedeng pakialaman ng ibang bansa. So kung ano ang sa Pilipinas, ay sa Pilipinas lamang yun. So yun ang di nasasalin. At pang-4, lubos. So ang kapangyarihan ay ganap, buo, hindi bahabahagi. At yun ang 4 na katangian ng soberanya. Una, ano ulit yun? Palagian o permanente. Pangalawa, malawak. Pangatlo, di nasasalin. At pang-4, lubos. Very good. Ngayon class ay dumako naman tayo sa 2 aspekto ng soberanya. So may 2 aspekto ang soberanya class. Una ay ang panloob na soberanya or the internal sovereignty. At ang pangalawa ay ang panlabas na soberanya or external sovereignty. So una ang panloob na soberanya or the internal sovereignty. So panloob, loob, internal, di ba? So mga nangyayari ito sa loob ng bansa. Ito ay ang pangangalaga o pangangasiwa sa mga mamamayan at sa mga ari-arian na saklaw ng bansa. So panloob, mga nangyayari sa loob. Habang ang panlabas naman or the external sovereignty, ito ay ang pakikipaghalubilo dahil labas, di ba? External. So ito ay yung pakikipaghalubilo ng isang bansa sa ibang bansa. So in our case, ang pakikipaghalubilo ng Pilipinas sa ibang bansa. Ano nga ulit yung 2 aspekto ng soberanya class? Panloob na soberanya or the internal sovereignty at panlabas na soberanya or external sovereignty. May tanong ako class. Sa tingin ninyo ba may karapatan ang isang bansang malaya? What do you think so? Well, to tell you class, oo. Yes, mayroong karapatan ang isang bansang malaya. And in fact, pag-uusapan natin ngayon ang 5 karapatan ng isang bansang malaya.
Una, karapatan sa kalayaan. So, kalayaan, malaya talaga ang bansa, class. So, may karapatan siya na gumawa ng pansariling mga batas. Malaya talaga siyang gumawa nun kung paano niya rin pangangalagaan at pangangasiwaan ang kanyang mga nasasakupan, ang mga tao, ang mga ari-arian. Malaya talaga siyang gawin yun. Fully free talaga siya. No intervention from other countries. So, yun ang unang karapatan sa kalayaan. Ang pangalawang karapatan ng isang bansang malaya ay karapatan sa pantay na pribilehiyo or equal privilege. Meaning, kung ano ang natatanggap at natatamasa ng isang bansa, ay ganun din ang matatanggap at matatamasa ng ibang bansa. So kung ano ang natatanggap at natatamasa ng Pilipinas, ay ganun din ang matatanggap at matatamasa ng ibang bansa. So kahit gaano man kalaki ang isang bansa, gaano man kaliit, developed country man yan or underdeveloped or developing country man yan, same privilege ang makukuha. Ding! Diba? Ang gandang pakinggan, equal privilege. Pero class, let's remember that equality and equity are different things. And if you are curious and interested kung saan ang mas better, equality ba or equity, then it's for you to find out. At yun ang pangalawang karapatan ng isang bansang malaya, karapatan sa pantay na pribilehiyo. Ang pangatlong karapatan ng isang bansang malaya ay ang karapatan sa saklaw na kapangyarihan. So ito ay ang karapatan ng mga bansa na depensahan ang kanilang mga nasasakupan. So for instance, ang isang Pilipino ay nagkasala sa ibang bansa. So may karapatan ang Pilipinas na dumipensa. May karapatan sila na magpadala ng legal help. Pero of course, ang paghuhusga o pagbibigay parusa sa Pilipino na nagkasala sa ibang bansa ay nakadepende sa mga batas ng bansa na iyon dahil meron naman silang soberanya. Okay? So yun. At pwede rin na pauwiin ang mga tao dito sa bansa. So for instance, yung mga binitay sa labas, 'di ba? Meron tayong mga narinig sa mga balita na may mga binitay sa labas dahil nagkasala sila doon. Pwede nating iuwi ang labi dito sa Pilipinas dahil yung tao na yon, ang mamamayan na yon ay parte pa rin ng nasasakupan ng Pilipinas. So yun ang pangatlong karapatan ng isang bansang malaya, ang karapatan sa saklaw na kapangyarihan. Ang pang-apat na karapatan ng isang bansang malaya ay ang karapatan sa pagmamay-ari. So ito ay ang karapatan ng bansa na gamitin ang mga yamang likas sa loob ng kanyang nasasakupan at hindi ito pwedeng gamitin ng ibang bansa. So for instance, dito sa Pilipinas, kung ano ang mga yamang likas na napaloob sa Pilipinas, ay sa Pilipinas lamang yun. Hindi yun pwedeng gamitin ng ibang bansa. Kaya nga, class, may mga ibang mga bansa na talagang nagfa-fight na makaangkin ng iba pang mga ari-arian o mga teritoryo, especially if malapit lang ito at wala pang nakakaangkin ng place na yan dahil pwede man nila pahimuslan ang mga yamang likas na nandun. So you have to take note of that, class, okay? So yun ang pang-apat na karapatan ng isang bansang malaya. Ang karapatan sa pagmamay-ari. At ang panghuli at ang panglimang karapatan ng isang bansang malaya ay ang karapatan sa pakikipag-ugnayan. So class, one word: connection. So ito ang pakikipag-ugnayan at pakikipaghalubilo ng isang bansa sa ibang bansa. At yun ang 5 karapatan ng isang bansang malaya. Alam niyo ba, class, may 2 uri ng panganib. Ang una ay ang panloob na panganib. Ito ay ang krimen at mga rebelyon na nagaganap sa loob ng bansa. At ang pangalawa naman ay ang panlabas na panganib. So ito ang pagsalakay ng ibang bansa sa ating bansa. Pero don't you worry, dahil merong mga ahensya na nagtatanggol sa karapatan at kapayapaan ng Pilipinas. At atin itong kilalanin natin ang mga ahensya na ito sa pamamagitan ng isang game. So meron akong ipapakita ng mga logo at try niyong hulaan o i-guess kung ano ang mga ahensya ng mga ito bago ko ipakita ang mga tamang sagot. Okay? Goods!
So yun ang mga ahensya na nagtatanggol sa karapatan at kapayapaan ng Pilipinas. Ngayon naman class ay mayroon akong sitwasyon na ibibigay sa inyo. So kung may bansa na nakikipag-agawan ng teritoryo sa atin, sa Pilipinas, ano ang pwedeng gawin ng bansa para masolusyonan ito? Sige, think. Okay, siguro may nagsabi sa inyo na makipag-war teacher, makipagdigmaan talaga teacher. O meron namang nagsabi sa inyo na pwede siguro teacher na makipag-usap ng maayos or maybe makipag-deal sa bansa na yon. Well, to tell you dearest grade 6, may dalawang paraan upang ipagtanggol ang teritoryo. So una ay ang armas o pakikipagdigma. So yun yung sinasabi nyo na war. So yun, may patayan, may away, may putukan, yan, 'di ba? Yan yung war, yan yung pakikipagdigma. Yan ang unang paraan. May pangalawang paraan. Ito ang diplomasiya o ang usapang pangkapayapaan. Peace talk. And as much as possible, the countries would do their best na sa peace talk pa lamang o sa usapang pangkapayapaan pa lamang ay masusolusyonan na talaga yung problema. At hindi na talaga aabot sa digmaan na part. Dahil yung war class, digmaan, yung pakikipagdigma ay isang risky na move. Ito ay isang mapait na solusyon at hindi pa talaga sure if masusolusyonan talaga yung problema. Kaya as much as possible, peace talk talaga yung nagiging solusyon ng lahat. Kaya sa mga future Philippine presidents natin dyan, take note, okay? Peace talk talaga, okay? Ngayon ay oras na para gumawa kayo ng poster. Yes. So, basahin ang panuto at sundin ito para sure na makakakuha talaga kayo ng malaking puntos. At dito nagtatapos ang ating talakayan patungkol sa soberanya at pagiging ganap na estado ng Pilipinas. At class, kung nais ninyong pag-aralan at basahin ulit ang topic na ito, ay makikita nyo lamang ito sa inyong aklat sa Araling Panlipunan 6, pahina 145 hanggang 159. Naway huwag ninyong kakalimutan ang inyong mga natutunan sa araw na ito kasama si Teacher Jude. Muli, magandang buhay at paalam!